Nagkatalo sa last quarter ang Game 3 ng Dallas at Minnesota. Yung anak ni Michael Jordan naging kapatid ni Jordan Poole. Napilitan maglaro ng small ball lineup ng Dallas dahil nawala nun si Dereck Lively na magkaroon siya ng injury nung first half. Natamaan ang tuhod ni Karl Anthony Towns. Halos matumba pa noon si Lively nung babalik na ng locker room. Hindi pa alam kung nagkaroon siya ng concussion na posibleng hindi siya makalaro ng Game 4 kapag gano'n ang injury niya dahil sa protocol ng NBA. Kontrolado ng Dallas yung game sa first half na nandun pa si Lively. May kapalitan kasi si Gafford. 15 points kay Luka, 14 points kay Kyrie nung first half. Si Anthony Edwards naman medyo struggling pa rin. Nasa 12 points. Yung Ant-Man naging anay man. Pero actually, hindi naman talaga si Edwards yung anay dun eh. Ang Dallas, 53% sa field, 10 out of 21 sa 3-point area. Yung Minnesota, 45% at 4 out of 16 nung first half. Dikit pa nun ang points in the paint, 26-20. Naka-adjust ang Minnesota noong third quarter dahil nga walang Lively. Lumamang ang Minnesota noon. Nagkaroon ng 38-28 sa points in the paint. Mostly nanggaling pa yon sa score dito sa paint. Nabuhayan panandalian ng Minnesota mula sa dunk ni Anthony Edwards na nagkaroon pa ng 8 straight points. Nakalamang pa sila doon, nagkaroon din ng 13-3 run mula naman kay Edwards na meron 10 points on third. Marami din kasing tawag noon ang hindi na na-review dahil sa first half pa lang ubos na yung mga challenge ng bawat team. Yung third, mostly ng points ng Dallas nang galing sa free throws at galing din sa depensa ni Rudy Gobert. Kasi alam ng Minnesota na hindi kayang bantayan ni Gobert ang isang guard, may iwan siya. Pero siya pa rin ang nilalagay doon at siya rin ang tinatarget ng Dallas sa switch. Medyo tahimik si Kyrie nung third quarter, nasa 4 points. Pero nung fourth, nag-take over naman sa mga crucial play. Nakascore din siya kay Rudy Gobert nun. Kahit si Jaden Hardy, si Rudy Gobert din ang tinatarget, nakakuha pa siya ng 2 free throws nun. Nung lumabas si Gobert, nakakascore pa nun ng Minnesota at dikit pa yung laban until pumasok siya nung second free throw ni Reed na 3 minutes mark. After nun, 10-1 run ang Dallas sa sobrang tindi ng depensa ng Defensive Player of the Year, pati team niya dinipensahan. Hindi nakascore ang Minnesota nun sa loob ng 3 minuto nung pumasok si Rudy Gobert. Na-expose sa semis yung defensive lapses ng Minnesota na ilalayo nila si Gobert sa may paint. Mula kay Nikola hanggang kay Luka na kapag nilayo mo si Gobert sa may paint, si Gafford naman yung kukuha ng points. Mga alley-oop play pa. Kapag nasa mid-range naman, walang makapigil halos dito kay Luka. Pogi na, hot pa. Kusang bumubuka ka yung ring. Naging non-factor ang depensa ni Gobert dahil yung scorer ng Dallas nasa 3-point area or kaya nasa mid-range. Si Kyrie meron 33 points, 15 points ang ginawa niya sa last quarter. Yung mga score niya pa, either itatabla or lalamang sila. Yung tira pa ni PJ Washington sa 3-point area, dun nagsimula ang run ng Dallas. Hindi na nakabawi no ng Minnesota. Si Luka, 33 points, 7 rebounds, 5 assists at yung big time na 5 steals. Wala pang team ang nakakabalik mula sa 0-3 deficit. Yung Game 4, must win yun sa Minnesota dahil hindi sigurado kung makakalaro dun si Lively. Wala din pamalit doon ng Dallas. Sa record din, wala pang team ang nananalo sa conference finals na na 0-2 sa home court nila. Ito nga yung Minnesota na meron na lang isang subok. Ang Dallas meron pang 3. Isang panalo na lang sa kanila para makapasok sa NBA Finals. Unang pagkakataon kay Luka. Silang dalawa din ni Kyrie ang best duo ngayon sa NBA.